pag-uusapan natin ang tungkol sa Rule 113 of the Rules of Court. Talakayin po natin yan bilang gabay lamang at hindi bilang isang legal services. And this is just purely intended for educational discussion purposes only. Rules of Court. Rules 113 of the Rules of Court of the Philippines governs arrest procedure in criminal cases. How do you define arrest? Arrest is being defined as the taking of a person into custody to answer for the commission of an offense. Ang pag-aresto po ng tao ay pwedeng isagawa ng ating law enforcement officers kagaya ng PNP or NBI. At mayroon po tayong dalawang pamamaraan para maisagawa ang pag-aresto ng tao. Yung una, yung tinatawag na arrest with a warrant. Pangalawa, yung tinatawag na arrest without a warrant or the warrantless arrest. Minsan tinatawag din ito na citizen arrest. Now, dito po muna tayo sa arrest with a warrant. The warrant of arrest shall be issued by a competent judge with jurisdiction over the offense, and it must be based on a probable cause determined personally by the judge. And the warrant of arrest shall describe clearly the person to be arrested and the offense he has committed. Now, pag just in case nakitaan ng judge may probable cause for the issuance of the warrant of arrest, siya ay mag-i-issue at should be directed to the arresting officers. Yung warrant of arrest po ay may 10 araw lamang within which to enforce. Just in case hindi na i-serve yung warrant of arrest sa loob ng 10 araw, yung arresting officers ay babalik sa court para i-report yung status ng warrant of arrest. At sa pag-serve ng warrant sa taong to be arrested, the arresting officers must identify themselves and the accused should be informed of the accusation against him. Dapat po bigyan ng karapatan ang akusadong malaman kung anong kasalanan ng kanyang ginawa. At atin po pagkatandaan, sa pag-aresto ng tao, ayon sa batas, only reasonable force is permitted. Reasonable force lang po ang ating gagamitin kasi mayroong ibang arresting officers na medyo abuso sa kapangyarihan, sobra-sobrang puwersang ginagamit sa akusado. Under the law, that is illegal, that is unlawful. Ang sinasabi ng batas, the force must be reasonable. Kung excessive ang force, that is unlawful, ang sabi ng batas. At pag na aresto isang tao, kailangan siyang basahan ng tinatawag na Miranda Doctrine or Miranda Rights. Ano ba ito ang tinatawag na Miranda Rights? Yung Miranda Rights po ay ito yung madalas nating maririnig na sinasabi sa akusado, you have the right to remain silent and anything you say shall be used against you in court. At you have the right to have a counsel, and if you cannot afford to have one, the government will provide you a counsel. Yung sinasabi ng arresting officer, mayroon kang karapatan manahimik, anumang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo in court. At mayroon kang karapatan magkaroon ng tagapagtanggol. Kung sakaling hindi mo kaya ang tagapagtanggol, bibigyan ka ng gobyerno. Yun po ang tinatawag na Miranda Rule. Ano po ba ang kahalagaan ng Miranda Rule? Bakit kailangan natin basahin sa akusado? Well, ang Miranda Rule ay kailangan basahin sa tao para ma-inform yung akusado ng kanyang karapatan. At the very least,
yung karapatan niyang against self-incrimination at malaman niya rin na may karapatan siyang kumuha ng abogado para pagtanggol ang kanyang sarili. Yun po ang kahalagaan ng Miranda Rules. Mayroong jurisprudence na ayon sa Supreme Court, kung halimbawa yung isang akusado ay nakapagbitaw ng incriminatory statement, yung statement na yan is inadmissible as evidence. Bakit? Kasi po hindi siya binasahan ng Miranda rights. Kaya ano man sasabihin ng akusado, kung hindi siya binasahan ng Miranda rights, that incriminating statement na sinabi ng akusado ay could not be accepted as evidence against that person. At yung warrant of arrest po ay pwede i-serve any time of the day or night and any day of the week, including holidays. Sana wala na akong nakalimutan tungkol sa arrest with a warrant. Ngayon, pupunta naman tayo sa arrest without a warrant. Para maging qualified yung arrest without a warrant, dapat magpo-fall ito sa different circumstances tulad ng in flagrante delicto, hot pursuit, at escape. Ano-ano po ang tatlong ito? Ano-ano bang tinatawag na in flagrante delicto? Well, yung in flagrante delicto, yan po ay yung caught in the act. Yung the person to be arrested actually committing a crime in the presence of the arresting officers, or the person to be arrested is about to commit a crime in the presence of the arresting officers or in the presence of the person making the arrest. At pwede rin in the presence of the arresting officers, the crime has just been committed. Sa tatlong instances na yan, pwede magkaroon ng arrest without a warrant of arrest. Ulitin ko, in flagrante delicto, ang ibig sabihin, the person to be arrested has committed a crime or about to commit a crime, or the crime has just been committed by that person to be arrested before the arresting officers, in the presence of the arresting officers, or in the presence of the person making the arrest. At sa in flagrante delicto ay kailangan may personal knowledge ang arresting officers. Mayroon siyang personal knowledge na yung person to be arrested is committing a crime, about to commit a crime, or the crime has already been committed in their presence. Personal knowledge is required sa in flagrante delicto. Now, pupunta tayo sa hot pursuit. Ano naman tinatawag na hot pursuit? Ang hot pursuit ay almost similar, pareho lang din ng in flagrante delicto, in the sense that the crime has just been committed, but the only difference is that ang pinag-iba lang ay ganito. In flagrante delicto, the crime has committed within the personal knowledge of the arresting officers. Personal knowledge ang kailangan doon. Dito sa hot pursuit, only probable cause. Yung arresting officers, wala siyang probable cause, but wala siyang personal knowledge rather, but he has a probable cause to believe that in his personal knowledge, the person to be arrested has committed a crime. Sa in flagrante delicto, mayroon personal knowledge ang person na nagsasagawa ng pag-aresto. Dito naman sa hot pursuit, wala siyang personal knowledge, but he has a probable cause to believe
that based on his personal knowledge, the accused has committed the crime. Yun ang pinag-iba. Sana naging malinaw. At ito naman sa pangatlo, yung escape. Itong escape ay tumutukoy sa halimbawa yung mga detainee o mga nabilanggo, tumakas, mga nag-escape, tumakas sila. Kung nakita sila ng arresting officers na tumatakas, sila ay pwedeng arrestuhin without arrest warrant. Or kahit sinong tao makita, pwedeng magkaroon ng citizen arrest kung sila ay escape na tinatawag, mga takas sa kulungan. Ngayon, isingit ko na lang bilang panghuli. After all, may kinalaman naman ito sa arrest. Sa ating batas, mayroong tinatawag na a valid arrest may result to a valid search and seizure. Ulitin ko, a valid arrest may result to a valid search and seizure. Paano? Ito po yun. Halimbawa, may bypass operation. Noong nagkaabutan na ng kontrabando, nagkabayaran na, nagkaroon na ng sinyasan na ibig sabihin, the crime has already committed. Then, pagtapuhan na yung mga arresting officers at nung nalaman ng taong nagbibinta, tumakbo siya, natakot. Tumakbo hanggang sa loob ng bahay, inabol siya. Noong nasa loob na sila ng bahay, ay may nakita ang arresting officer na kontrabando sa taas ng lamisa. Halimbawa, may nakitang nakapatong doon sa ng shabu or marijuana o ano man dyan. Nakita in plain view. Ito po ang tandaan natin yung keywords, plain view. Kung nakita nila in plain view, pwede nila i-seize yun. Pwede sila mag-conduct ng search and seize operation even without a search warrant. Yun ang tinatawag na search and seizure incidental to a valid arrest. Paano naging valid ang arrest dito? Yung arrest dito ay valid even without a arrest warrant. Dahil in the first place, itong tao caught in the act, yung bypass operation caught in the act committing a crime. If that is the case, caught in the act committing a crime, he can be arrested without a warrant of arrest. So, in connection with that, nagkaroon ng habulan, papasok sa bahay, nakita may kontrabando in plain view. Yun, kontrabando na yan ay pwede i-confisca at pwede gamitin laban sa akusado. Yun ang tinatawag na a valid arrest would result to a valid search and seizure. Sana napaliwanag ko ng malinaw sa inyo. Pero halimbawa, ganito, nang pumasok sila sa bahay, wala naman silang nakita ang kontrabando o ano pa man. Ang ginawa nila, sabi nila daw, kung itong tao nagbibinta ng droga, malamang sa bahay nila may tinatago. Kaya ang ginawa nila, nag-search. Nung pag-search nila, pinang-giba nila mga pisami, drawer o cabinet. Ngayon, may nakita silang kontrabando ron. Ang tanong, ito bang kontrabando pwede gamitin ebidensya laban sa taong akusado? Ang sagot, hindi po. Bakit? Kasi yung kontrabando na nakuha nila ay yun ang tinatawag na the fruit of a poisonous tree. Bakit naging poisonous? Kasi po, yung contraband na yan ay na-procure nila through illegal means. Bakit naging illegal? In the first place, hindi naman nakita in plain view. At pangalawa, ay wala silang search warrant. Magiging valid siya na yun kung mayroon silang search warrant. At kung wala man search warrant, pwede maging valid
kung yan ay nakita in plain view, pero hindi ganoon ang nangyari. Kaya that kontrabando na yan cannot be admitted as evidence in court bilang fruits of a poisonous tree. Sana po naging malinaw. Sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo